Nang itinanggi ni Senador Joel Villanueva na sangkot siya sa mga maanumalyang flood control project sa Bulacan. Pero minsan na silang nagkasama ni DPWH District Engineer Henry Alcantara. Isa si Alcantara sa nabanggit sa expose ni Senador Panfilo Lacson. Kasunod ng video nila ni Villanueva, ang tanong, ano ba talaga ang kanilang koneksyon? Magandang gabi, ako po, si Willard Cheng. At ako naman si Pinky Webb. Simulan na natin ang agenda. Exclusive, DPWH nagpaliwanag hinggil sa flood control project sa Laguna na namerwisyo sa mga residente. Flashback Friday, Senador Joel Villanueva spotted sa event kasama si controversial former Bulacan District Engineer Henry Alcantara. Where did the funds go? Sa gitna ng flood control scandal, ilang lugar sa Metro Manila binagyot pinaha. Police Brigadier General Romeo Macapa sinampahan na ng kasong administratibo kaugnay sa missing Sabungero case. At Millie Bobby Brown at Jake Bon Jovi, proud parents na. Binaha na naman ang ilang bahagi ng bansa kaya patuloy na tanong ng sambayanan saan ba napupunta ang pondo para matugunan ang problema. Una nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na Bulacan ang pinaka-notorious sa anomalya sa mga flood control project. At sangkot umano rito ang isang engineer Henry Alcantara. Sino nga ba ito at may kaugnayan ba siya sa mga politiko? Narito ang agenda report ni Dexter Ganipe ng Abante. Matapos kumalat sa social media ang throwback photo ng dating district engineer ng Bulacan na si Henry Alcantara kasama ang utol ni Senator Tesdaman Joel Villanueva, lumutang naman ang isa pang throwback video ni Senator Villanueva sa isang event sa Bulacan. Ito ay distribusyon ng AICS o Assistance to Individuals in Crisis Situations program in the Philippines. Si Senator Joel mismo ang nagpakilala kay Engineer Alcantara. Ang ating po district engineer na taga-Bukawi, sabi po niya siya ay pinakamagandang lalaki na district engineer ng DPWH, si Henry Alcantara. Si Engineer Alcantara ang isa sa binanggit ni Senador Panfilo Lacson sa kanyang expose sa Senado nitong Miyerkules, kasama ang pumalit sa kanyang pwesto na si Engineer Bryce Hernandez. Ayon sa mga contractors at DPWH officials na nakipag-usap mismo sa akin at aking staff, ang dalawang ito ay halos pareho lang ang pagmamahal sa pera. Napabalita pa nga kamakailan na ang isa sa kanila ay nakakapagpatalo ng daang milyon sa isang kasino dito sa Metro Manila. Sa programang Parekoy sa Abante, sinang-ayunan ni Senator J.V. Ejercito ang maluhong buhay hindi lang ng mga district engineer kundi maging ng ilang opisyal ng pamahalaan. Hindi lang district engineers, pati rin may ilang mga opisyal din, mga ilang opisyal din sa buhatan kaya sa yan eh. Ako minsan, pag ako umiikot, ako nalulula na lang ako sa makagamitan nila eh. Kasi ako, hindi naman tayo santo, pero ano mo, simple lang ang gusto na. Magmumotor kasi ako, nagbibisikleta, kaya yung mga bagay na gusto natin, simple lang. Marami naman ang nakapansin sa mamahalin umanong brand ng relong suot ni Senador Villanueva noong Blue Ribbon Committee hearing na ₱1,000,000 ang halaga. Pero as early as August 11, mariin na ang pagdistansya ni Senador Joel na may kaugnayan siya sa mga kontraktor sa Bulacan. As the majority leader of the Senate, I don't see any senators involved in any of these 15 construction firms. Iminungkahi pa niya sa Senate Blue Ribbon Committee ang pagpataw ng parusang kamatayan sa mga sangkot sa maanumalyang flood control projects. Itong mga contractors na nasa Bulacan lahat, ni isa ho dito, wala akong kilala dito eh.
Nagulat po ako dun sa lumabas na total number or figures na hawak nilang proyekto. And ngayon, may possibility pa na may ghost projects. I hope that siguro kung ibabalik yung death penalty, sana sila unahin. Sinabi ni Senator Panfilo Lacson, maaring may part 2 pa ang kanyang expose sa mga maanumalyang flood control project. Para sa agenda, Dexter Ganibe, Abante! Kung hindi mismong kongresista ang kontraktor ng flood control projects, kaanak naman nila ang pamilya ni CWS Party List Representative Edwin Guardiola. Bilyon-bilyong pisong halaga na ng kontrata ang nakuha. Ang buong detalye sa agenda report ni George Cahiles. Kilalang kontratista si Congressman Edwin Guardiola bago siya sumabak sa politika bilang kinatawan ng Construction Worker Solidarity o CWS Party List sa Kongreso simula noong 2022. Mula taong 2000 hanggang 2008 sa ilalim ng administrasyon ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang kumpanya niyang JSG Construction Company ang nakakuha ng pinakamalaking public works contracts na nasa higit 5.7 billion pesos batay sa ulat ng Philippine Center for Investigative Journalism. Sa parehong panahon, ang kumpanya naman ng kanyang kapatid na si Elmer Guardiola at asawa nitong si Elaine na E. Guardiola Construction ay nakakuha ng 2.3 billion pesos na kontrata. Hindi na rin iba sa kontrobersya si Guardiola nang kasuhan siya at ang kanyang kumpanyang Wood Heights Realty and Development ng tax evasion ng Bureau of Internal Revenue noong 2012 dahil sa hindi deklaradong pagbili ng luxury cars. Makalipas ang 13 taon, patuloy na namamayagpag ang mga kumpanya ng mga Guardiola. Sa inilabas sa listahan na flood control projects ni Pangulong Bongbong Marcos, 10 proyektong nagkakahalaga ng higit 928 million pesos ang nakuha ng mga kaanak ng kongresista sa mga lalawigan ng Batangas, Zambales at Surigao del Sur mula taong 2022 hanggang 2024. Ito ay ang Laurel Development Corporation na ang managing officer ayon sa listahan ng Philippine Contractors Accreditation Board ay ang kapatid ng mambabatas na si Irel Guardiola na ngayon ay Vice Mayor ng Mataas na Kahoy, Batangas. At Newington Builders Incorporated na si Elaine Guardiola naman ang managing officer. Labas sa flood control projects, nakakuha naman ng halos 1.4 billion pesos na mga proyekto ang mga kumpanyang pag-aari ng mga Guardiola sa 3rd at 4th Engineering Districts ng DPWH sa Batangas. Ito ay ang Newington Builders, ang Construction and General Trading Incorporated ng anak naman ni Congressman Guardiola na si Kim Esguera ang nakalistang managing officer, at 3W Builders Incorporated na dating pangalan ng Laurel Development Corporation. Sa gitna ng kontrobersya sa flood control projects, ipinanukala ni Senate President Chis Escudero na ipagbawal na maging contractor o supplier ang mga kamag-anak ng mga opisyal ng pamahalaan. Sa akin, klarong conflict of interest yon at hindi dapat pinapahintulutan yon nang hindi mawawala yung opisinang pinangahawakan ng opisyal. Maging si Baguio City Mayor Benjamin Magalong na nagsabing may mga ebidensya siya ng kickback ng ilang mambabatas sa infrastructure projects ng pamahalaan sang-ayon kay Escudero. Sa mga infrastruktura, merong mambabatas na dati ng contractor na naging contractor, ay naging congressman. So ang gagawin na lang nila, magdadivest sila para mawala yung pangalan nila doon sa kumpanya. Pero sa totoo lang, sila pa rin yung nandun, pangalan lang ang natanggal. Meron naman dyan ng mga congressman na nagpapanggap na hindi sila contractor pero yung misis nila, anak nila, kamag-anak nila, contractor. Sinusubukan pang kunan ng panig ng Billionaire News Channel si Congressman Guardiola, mga kumpanya ng kanyang kamag-anak at DPWH hinggil sa issue. Para sa agenda, George Cahiles, Billionaire News Channel. May pumping station sa Quezon City pero sa halip na makatulong sa pagbaha, perwisyo pa raw ang dala. Ang proyekto kasi itinayo sa non-buildable area. Ang detalye sa agenda report ni Andrea Salve.
Tuwing kasagsaga ng malakas na pag-ulan, agad ding sumusunod ang pagbaha. Yan ang ilang taon nang dinaranas ng Barangay Mariblo sa Quezon City. Kaya nang malamang sa wakas ay may tinatayong isang pumping station, ikinatuwa ito ng barangay. Pero ang akalang magdudulot ng ginhawa, perwisyo pala ang dala. Kahit ang barangay hall, biktima. Yung pagtaas ng tubig, ang bagal ng pagbaba. Diba? Pero hindi naman dati ganyan. Nagtataka naman kami bakit ngayon na kahit walang gaanong masyadong ulan, lalo na yung court namin dyan, talagang ang tubig talaga, ang bilis ng pagtaas ng tubig. Nag-issue na ang Quezon City LGU ng letter of objection sa construction ng halos 300 million pesos na Mariblo pumping station na itinatayo sa pagitan ng Barangay Mariblo at Barangay Santa Cruz. Lumabas kasi sa kanilang ginawang inspection na nasa non-buildable area ang project. Isa raw itong paglabag sa Water Code of the Philippines. Pinasisikip din daw nito ang daluyan ng tubig at hindi rin kakayanin ng ginagawang pump ang volume ng tubig na inaasahang aapaw tuwing masama ang panahon. Tinutulan din daw ito ng Infrastructure Committee ng lungsod pero pinagpatuloy pa rin ang project. Pagdating namin sa construction site sa Barangay Santa Cruz, 2 tarpaulin ang aming nakita na may magkaibang pangalan. Isa para sa Santa Cruz at isa rin para sa Barangay Mariblo. Makikita rin ang kaibahan ng halaga ng 2 project na may higit 3,000 pisong diferensya. Pareho ang mga petsa at contractor ng mga proyekto na Alri Construction Services. Pagmamay-ari ito ng isang Al Maynard Francisco. Nakarehistro ang kumpanya sa Department of Trade and Industry at accredited din ito sa Philippine Contractors Accreditation Board. Pero ang mga project wala sa sumbong sa Pangulo website kung saan nakalista ang flood control projects ng pamahalaan. Sinusubukan pa ng Billionaire News Channel na kunin ang panig ng nasabing contractor. Para sa agenda, Andrea Salve, Billionaire News Channel. Kabi-kabilang aberya ang dala ng bagyong Isang sa Metro Manila. Ang ilan nating kababayan stranded sa baha. Yan ang agenda report ni Paulo Barcelon, live mula sa Calao Avenue sa Maynila. Paulo, kumusta na ang sitwasyon dyan? Willard, nagmistulang swimming pool itong TM Calao Avenue dahil sa sunod-sunod na malakas na pag-ulan dito sa lungsod ng Maynila. Ipakita lang natin sa aking likuran, kung makikita mo ay lampas pa rin yung lalim ng baha. Kwento ng ilang residente kanina ay umaabot pa hanggang dyan sa Center Island yung taas ng tubig at may mga ilang sasakyan din na inanod dahil sa baha. Dahil nga sa tindi ng ulang dulot ni Tropical Depression Isang, abala at perwisyo ang sumalubong sa mga Manileño at sa mga biyahero mula kaninang umaga hanggang ngayong pagagabi. Katakot-takot na traffic, mga bahang kalsada, stranded na mga pasahero, mga eksenang tila pa ulit-ulit na sa kamalayan ng mga Manileño at mga nag-aaral at nagtatrabaho dito dahil 1 buwan makalipas ang matinding habagat na pinalakas ng sunod-sunod na bagyo, baha na naman sa ilang kalye ng Kalakhang, Maynila. At ngayong araw nga, Agosto 22, tila naging ilog muli ang ilang bahagi ng Taft Avenue. Kaya ang iba, literal na namangka na sa baha, makatawid lang sa kanilang pupuntahan. Pero ang iba nating kababayan, dasal at hugas na lang ng katawan ng sandigan. Huwag lang abutan ng oras sa daan patungo sa trabaho, bahay o eskwela. Grabe talaga ang hirap. Opo, grabe talaga yung baha. Wala mangyari kahit malaking pundo. Hindi man nila nasikaso. Sana mabigyan ng pondo para sa maayos yung mga drainage dito, drainage system ng Manila. Ganito ring lampas tuhod na baha ang sumalubong sa news team pagpunta sa kalapit na Pedro Hill Street. Dahil sa baha, paikot-ikot na ang mga sasakyang nais tumawid papuntang Quirino Avenue at Osmeña Highway. Ang ilang bata, nagawa pang maglaro sa tubig baha. Deadman na kung magka-leptospirosis. Tila hindi rin nahiyang lumapit sa Malacanang ang baha. Mismong paanan ng Ayala Bridge na katabi halos ng Malacanang compound, inabot rin ng tubig baha. At maging ang ground floor ng Manila City Hall, pinasok rin ng tubig. Dahil dito, nagpatupad ng libreng sakay ang Manila Local Government para sa mga stranded na pasahero. Ayon kay Manila PIO Chief EJ Talagtag, nasa 60 pasahero na ang nag-avail ng libreng sakay ng LGU sa mga na-stranded sa Taft Avenue at mga karatig na lugar. Ilang araw lang bago ang ulang dulot ni Tropical Depression Isang, sinimula ng ayusin ng Sunog-Apog Pumping Station ng DPWH na matagal nang inirereklamo ng city government na sira.
Nauna na ring sinabi ni Manila Mayor Isko Moreno na matapos ang naunang epekto ng habagat, tuloy-tuloy ang naging declogging sa Taft Avenue at mga karatig kalsada. Traffic naman ang idinulot ng baha sa tramo Pasay City kanina, dahilan para madelay ang ilang motoristang papuntang Rojas Boulevard at Baclaran. Bukod naman sa Maynila, nagsuspende na rin ng klase ang halos lahat ng lungsod at bayan sa Metro Manila maliban sa Quezon City. Ang DOTR naman, ipinag-utos agad na gawing libre na ang pamasahe sa LRT at MRT simula kaninang tanghali. Willard, bukod sa Maynila ay abiso sa mga motorista, mahabang pasensya rin ang kanilang kailangang dalhin dahil matindi ang naging traffic doon sa South Luzon Expressway northbound, partikular sa Nichols Toll Plaza. Kita sa video ng netizen na si Rio Paliza na bumper to bumper ang lagay ng trapiko sa northbound lane at maging papasok ng NAIA X. Kaya doon sa mga kababayan po nating nanonood at nakikinig na balak sanang pumunta sa airport, ay agahan po ninyo ang inyong mga biyahe para hindi po malate sa inyong pupuntahan. Nagsimula na ring magpulong ang National Disaster Risk Reduction and Management Council para sa isinasagawang disaster preparations para kay Tropical Depression Isang, at naka-blue alert status sila ngayon sa buong bansa para mapasigurong handa ang lahat ng disaster response officials. Willard. Paulo, nabanggit mo na panay naman ang declogging ng lungsod ng Maynila sa mga drainage. Pero ano ba talaga ang punot dulo ng baha ngayon dyan sa lungsod ng Maynila? At lalo na dyan sa Taft Avenue at Calao. Well, actually, isa sa mga nabanggit kanina ng Manila City LGU ay yung taas daw ng tubig today, yung high tide. Pero ilang beses na rin tayong nag-cover dito sa lungsod ng Maynila at ilang beses na rin tayong inabot ng baha, hindi lang dito sa Calao, maging sa Taft Avenue. Number one problem pa rin sa ngayon yung basura na nakokolekta sa tuwing nagkakaroon ng mga declogging at paglilinis nga nitong mga estero at mga kanal na malapit sa Taft Avenue at maging dito sa Calao. At patuloy nga na isa rin sa mga inirereklamo rin ng city government yung mga sira umanong pumping stations. Aside from Sunog, Apog, may ilan pang mga pumping stations dito sa Metro Manila ang nirereklamo ng LGU na sira. At isa naman sa mga tinitingnan nilang solusyon ay yung makipag-cooperate sa grupo ng ultrabilyonaryo na si Ramon ang San Miguel Corporation para matulungan daw na madala yung ilang tubig na bumabara dito sa loob palabas ng Manila Bay. Kung kailan yan may implement, yan ang aabangan natin sa mga susunod na araw, buwan at taon. Pero sa ngayon, Willard, ay talagang kalbaryo ang tinitiis ng ating mga kababayan makapunta at maging ngayong pauwi sila sa kanilang mga bahay. Willard. Paulo, matanong ko na rin, anong oras ba tumigil ang buhos ng ulan dyan? At mula nang tumigil ang ulan, mabagal ba ang pagbaba ng level ng tubig baha? Magandang tanong yan, Willard. Actually, kaninang mga pasado alas 2 ng hapon, medyo humihina-hina na yung pag-ulan. Ngayong pasado alas 6 ng gabi, ay wala na halos tayong nararamdamang pag-ulan. Pero medyo mabagal ngayon, Willard. Kumpara nung isang buwan na nagkaroon din ng ulan, pasado alas 6, okay na, passable na yung Taft Avenue, maging itong Calao. Pero ngayon, lampas paanan pa rin yung lalim ng baha. So, yung difference na lang na yun, Willard, it makes a lot of difference. Kung bakit kukumpara natin from the period na July up until August, nagkaroon ng SONA ang Pangulo, tila parang bumabagal ang paghupa ng baha sa ngayon, Willard. Talagang matagal yung rate ng pagbaba ng tubig. Kumusta naman ang mga pasahero dyan sa kinatatayuan mo, Paulo? Stranded pa rin ba sila dyan o may mga nasasakyan naman sila? Ngayong gabi, medyo may mga ilan-ilan na ring mga UV Express, mga bus na bumabiyahe. Pero kanina, Willard, talagang napakatindi nung sitwasyon ng ating mga kababayan. Literal na basang sisiw. Kakapit sa kung anumang sidewalk yung pwede nilang kapitan, nag-aabang sa kung anong po pwedeng masakyan. Nakita natin yung isang dump truck na ng Manila local government yung ginagamit doon sa libreng sakay. So yun yung parang isa sa mga visual parameters, Willard, kung gaano kataas yung baha kanina.
Meron din tayong video kanina, bangka na literal, yung dinadala ng ilang mga residente sa lalim ng baha sa Taft at saka sa Calao. So ngayon, kahit papano, medyo nakakabiyahe ng ilang mga sasakyan. Dito lamang sa vicinity nga ng Calao, ay may mga ilang sasakyan na nagpapatuyo ngayon matapos maanod sa baha. At siguro gamitin ko na rin itong pagkakataon na to sa mga may-ari po ng electric vehicles. Huwag na po nating i-risk na dalin pa yung ating mga EV sa ganitong klase ng mga sasakyan para hindi ho tayo umabot sa doble-doble perwisyo, Willard. Alright, Paolo. Ingat na lang sa mga commuter, pasahero at mga motorista dyan sa Maynila at ingat din sa inyo. At maraming salamat, Paulo Barcelon, nag-ulat ng live mula sa Maynila. Bahagyang bumagal habang bumabagta sa Quirino Province si Tropical Depression Isang. Alamin natin ang iba pang detalye sa bagyo mula kay Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Grace, nasaan na ang direksyon nito ngayon at meron pa bang nakataas na mga storm warning signals? Magandang gabi po, Miss Pinky. Sa kasalukuyan nga po, huling namataan si Bagyong Isang sa vicinity ng Aglipay, Quirino. So, ngayong gabi po, na-expect natin patuloy nga nitong tatahakin itong area ng Northern Luzon. And ngayon din pong gabi ito magre-re-emerge dito sa area ng West Philippine Sea. So, sa kasalukuyan po, meron pa rin tayo nakataas na wind signal number 1 sa Cagayan, Isabela, Quirino, maging sa Nueva Vizcaya, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Ilocos Provinces, La Union, Pangasinan, Aurora at sa northern portion ng Nueva Ecija. So yung mga areas na nabanggit po natin, makakaranas pa rin ng mga malalakas na hangin na dulot ni Bagyong Isang. Posible pa rin po ito magdulot ng mga minimal to minor damages, lalong-lalo na sa mga structures na gawa sa light materials. And bukod po dito, may mga pag-ulan pa rin po na dulot itong si Bagyong Isang. Posible pa rin po yung 100 to 200 millimeters of rainfall sa Zambales at Bataan, maging yung 50 to 100 millimeters of rainfall dito sa area ng La Union, Pangasinan, Benguet, Ifugao, Pampanga, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Tarlac, Cagayan, Isabela, Quirino, Aurora at sa bahagi din po ng Quezon. And itong mga pagulan po na dulot ni Bagyong Isang ay magpapatuloy po hanggang bukas dito sa area ng Zambales at Bataan. So doble ingat pa rin po sa mga kababayan natin dyan sa banta ng mga pagbaha at pagguho ng lupa. And nakita nga po natin dito sa ating analysis na tonight nga po is magre-emerge ito dito sa area ng West Philippine Sea and bukas din po ng morning or afternoon ay lalabas na din ito ng ating area of responsibility. Ano ang magiging lagay ng panahon sa weekend, Grace? For this weekend po or by tomorrow po, malaking bahagi pa rin ng ating bansa yung makakaranas po ng mga pag-ulan. Dulot po ito ni Bagyong Isang and also ng habagat. So dito po sa Metro Manila, magiging malaking area pa rin ng Ilocos Region, ng Cordillera Administrative Region, maging yung Calabarzon at Mimaropa, maging yung areas din po or yung western section ng Southern Luzon, patuloy pa rin po silang makakaranas ng mga pag-ulan. Yung pag-ulan po natin for tomorrow, most likely, dulot na po ito ng habagat. And then for the rest naman po nitong long weekend natin, possible yung by Sunday and Monday, improving weather na po tayo dito sa Metro Manila. But meron pa rin po tayong chance ng mga isolated na mga pag-ulan. And for sa ibang mga lugar naman po, most likely dito sa area ng Palawan, may mga pag-ulan pa rin po mararanasan na dulot naman po ng habagat. Maraming salamat, Pag-asa Weather Specialist Grace Castañeda. Naharap sa kasong administratibo si Police Brigadier General Romeo Macapas. Kaugnay ito sa umano'y hindi makataong pag-aresto sa mga kapatid ni missing Sabongeros whistleblower Julie Dondon Patidongan. Narito ang agenda report ni Joash Malimban. Opisyal nang nag-aay ng formal charges ang National Police Commission laban kay Police Brigadier General Romeo Macapas. Kasunod yan ng inihaing complaint ni Eliakim Patidongan, kapatid ng missing Sabongeros whistleblower na si Julie Dondon Patidongan noong nakaraang linggo. Ayon sa NAPOLCOM, nakakita sila ng probable cause para isampa ang administrative charges na grave misconduct at conduct unbecoming of a police officer laban kay Macapas matapos ang evaluation sa isinampang reklamo.
After ho, nag-conduct ng initial evaluation, nakita namin meron kaming jurisdiction in both cases. And we also did pre-charge investigation. Nakitaan po namin ng probable cause to file an administrative complaint for grave misconduct and conduct unbecoming of a police officer against Police Brigadier General Romeo Macapas. Matatanda ang naghain ng reklamo ang Patidongan Brothers noong August 14 sa Napolcom patungkol sa mga umano'y questionabling aksyon ni Macapas nang kunin ng magkapatid na Eliakim at Jose sa Cambodia noong Hulyo. Ayon kay Eliakim, kinuha ni Macapas ang kanilang mga cellphone, dinilitang ilang mga message dito at itinago umano ang mga SD card na naglalaman ng ilang mga ebidensya na vital sa investigasyon ng missing Sabongeros case. Bukod pa riyan, pauna nang sinabi ng ilang pamilya ng missing Sabongeros na pinapapirma raw sila ng affidavits ng CIDG sa pamumuno ni Macapas na nagdidiin kay Dondon Patidongan bilang tunay na mastermind sa krimen. Sinubukan naming kunin ang panig ni General Macapas sa bagong kasong kanyang kinahaharap sa Napolcom pero hindi ito sumagot sa aming mga mensahe. Matatandaan na pauna niya na itong pinabulaanan sa mga naunang panayam niya sa Bilinary News Channel. Ani General Macapas, ginawa niya lang ang kanyang trabaho at hindi raw dapat mamili ng kinakasuhang tao para sa umano'y tunay na hustisya. Samantala, tiniyak naman ni Napolcom Commissioner Rafael Calinisan na dadaan sa due process ang nasabing kaso. After po ng mga hearings na i-conduct, ito rin po aakyat sa Napolcom Commission and Bank kung saan tayo po ay nakaupo at kung saan doon po natin nakatulan either absuelto po sila o di po kaya papatawan po ng nararapat na parusa. Pangako ni Calinisan, reresolbahin nila ang kaso sa loob ng 60 days bilang commitment ng komisyon sa pagtutok sa isyu ng missing Sabongeros. Samantala, sa isang text message sa Bilinary News Channel, sinabi naman ng Patidongan Brothers at ilang pamilya ng mga nawawalang Sabongero na wini-welcome nila ang daloy ng Napolcom investigation. Para sa agenda, Joash Malimban, Bilinary News Channel. Naghain ng not guilty plea ang Pinoy na inaresto sa Los Angeles, California dahil sa terrorism-related charges. Kabilang dito ang umano'y pagpapadala ng pera sa ISIS. Ang detalye sa agenda report ni U.S. correspondent Steve Angeles. Nagputing jumpsuit at nakaposa sa baywang kamay at paa. Humarap sa federal courthouse sa Los Angeles si 28-year-old Philippine national Mark Lorenzo Villanueva para sa kanyang post-indictment arraignment. He faces 3 counts of terrorism-related charges, including providing material support and resources and possessing a homemade bomb. Habang nasa korte, naghain si Villanueva ng not guilty plea. Ayon sa U.S. officials, Villanueva sent $1,615 to people whom he believed were members of ISIS. Aside from sending money, sasabihin din niya ang tungkol sa kanyang combat training. The indictment also says Villanueva has had a prior felony conviction for a stalking case noong September 2017. Sa loob ng courtroom, naroon ang isang family member at several representatives ng Philippine consulate who are monitoring the case. Villanueva will return to court next month for a preliminary hearing, while the trial is set for October. If found guilty, pwedeng makulong si Villanueva sa federal prison for 20 years. Para sa agenda, Steve Angeles, Billion Audio News Channel, Los Angeles. Mga kontratistang nag-donate sa senador noong 2022 elections iniimbestigahan na ng COMELEC. Susunod yan sa agenda. Traffic check muna tayo ngayong Friday sa EDSA Guadalupe. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa magkabilang lane. Nagpaliwanag ang Department of Public Works and Highways hinggil sa ilang flood control project na namerwisyo sa mga residente sa Laguna.
Yan ang exclusive agenda report ni Hannah T. live mula sa San Pedro, Laguna. Hannah, nangako sila kahapon at tinupad nila. Anong sabi ng DPWH? Pinky, tinuwid ng DPWH Laguna 2nd District Engineering Office itong naging kaugnayan ng isang flood control project dito sa may kahabaan ng Santo Niño Street sa St. Gerard Construction na una na nating naiulat nitong Lunes. At kanina, sinamahan tayo ng kanilang mga tauhan at isa sa kanilang mga nilinaw ay ang kontratista raw nitong nasabring proyekto ay ang Elite General Contractor Development and Development Corporation. Nasa higit kumulang 48 million pesos ang halaga ng proyekto na ito at sinimulan noong February 2024 at ngayon ay target makumpleto by December 31. Nilinaw ng DPWH na ang proyekto sa may Santo Niño, San Pedro ay 72% complete na. Batay sa pinakahuling narrative report nitong ipinakita sa BNC. Una nang report ng aming team ang reklamo ng mga residente sa isang flood control project sa Santo Niño na pumerwisyo sa likod ng kanilang mga bahay. Ayon sa kanila, St. Gerard ang kontratista nito at inilahad din ng dating konsehal ng lungsod na na-delay ang proyekto. Nasuspend ito ng 410 calendar days ayon sa records ng DPWH. Makikita na ang isang project poster dito sa site sa Santo Niño Street sa San Pedro, Laguna na una na nating binisita nitong Lunes kung saan una nating nireport na ang kontratista base sa mga pahayag ng mga residente ay ang St. Gerard Construction, pero ayon sa DPWH records, ang contractor ay ang Elite General Contractor and Development Corporation at base dun sa mga naging pahayag o statement ng mga residente na 2023 pa raw dapat natapos. Tapos, sabi ng DPWH, 2024 ang naunang completion date at merong approved extension ito hanggang December 2025. Ang Elite General Contractor and Development Corporation may lease agreement umano sa St. Gerard, kaya kita ang backhoe nito sa nasabing site, ayon sa DPWH. Una nang inilahad ni Pasig City Mayor Vico Soto na may kaugnayan din ng Elite sa mga diskaya na siyang kilalang may-ari ng St. Gerard Construction. Isang araw matapos ibinalita ng BNC ang reklamo ng mga residente, Martes nang magdatingan sa Santo Niño ang ilang tao na nagpakilalang taga-COA. Nagpakilala po siya na siya raw po yung taga-COA at kasama niya yung mga engineers ng St. Gerard. May dalang papel daw ang grupo na mukhang kontrata ayon kay Michael at pinabubulaanan ang unang nailabas na balita. Hindi ang politika ang inaalala ni Michael, kundi ang kanilang kaligtasan. Nag-inspection din sila, which is nakiusap din kami doon sa St. Gerard na sana baka pwede namang masimulan na itong lugar namin kasi kung aantayin pa namin December yung completion nila, ilang bagyo pa tatahakin ito, baka hindi na kayanin, baka bumigay na. Alam niyo, sa totoo lang, wala naman kaming pakialam talaga ito kung sa mga Asian lumalabas ngayon kasi ang main concern namin is ito, magawa itong lugar namin. Ayon sa residente, nagbigay naman ng instructions sa mga forma ng mga bumisita. Nang tanungin namin ng DPWH, matapos kaming samahan sa site, magsusumite raw sila ng reports tungkol sa naging pagbisita o inspeksyon ng COA nitong Martes. Kasama riyan ang reason kung bakit extended ang project. Agad din nilinaw ng DPWH na kasama sa project ang damaged area sa likod ng bahay ni Mike at ayon sa kanila, tatapusin nila ito kasama ang proyekto. Nagsalita na rin ng San Pedro Public Information Office at nakikipag-ugnayan na raw sila sa iba't ibang mga opisina para makapagbigay ng detalye ng flood control project sa kanilang lugar. Si Mayor Art Mercado ay may instruction na rin na kolektahin ang ilang mga dokumento para maipaliwanag ang status ng mga proyekto matapos nilang mapanood ang unang ulat ng BNC kahapon na tungkol pa rin sa flood control project sa San Pedro.
Pinky, next week aabangan natin kung ano yung status nitong report nitong DPWH Laguna 2nd District Engineering Office tungkol dito sa Santo Niño project. At sa ngayon, ikinatuwa naman ni Mike itong naging development ngayong araw, lalo na't mismong yung mga staff ng ahensya ang sumilip doon sa naging damage sa likod ng kanilang water station. At sana magtuloy-tuloy na itong continuous coordination ng ahensya sa atin at kasama na rin yung LGU, lalo na mukhang bagyo season na naman at katunayan kanina pabugso-bugso yung ulan dito sa San Pedro. Pinky. Hana, para lang malinaw, no, yung kausap mo kanina na si Michael Flores, si Mike, ano yung, di ba may nakita na parte na parang guguho na? Yun ba ay yung kanilang bahay ang naroon o yung sinasabing, may sinabi ka kasing water station? That's right, Pinky. Yung water station na ito kasi meron ding residential area doon sa ikalawang palapag. So just so it's clear, it's a water station na meron ding second floor at minsan, actually every day nandoon si Michael at siya yung merong talagang complete details kung ano yung nangyari doon sa naging portion ng likod ng kanilang bahay na sinabi niya nga ay naapektuhan nitong isang backhoe ng St. Gerard na apparently ay meron palang lease agreement doon sa contractor nga na Elite. Pinky. So, tama ang sinabi ni Mike. Kailangan pa ba maghintay ng completion hanggang the end of the year? Dahil sa dami ng bagyong maaari nating maranasan, di ba? Sabi ng Pag-asa, we can expect 18 to 20 typhoons in 1 year. Alam nga naman maghintay pa siya. Buti na lang at nakita yan at nagpunta yung tinatawag na sinabi mo ang 2nd District Engineering Office para makita yung naging problema ni Michael Flores dyan sa likod ng kanyang bahay. Pinky, tama, no? Actually, kanina nagsabi siya na sa wakas merong somehow light at the end of the tunnel. Nung tinanong ko siya na kamusta po itong naging visit nitong DPWH kasi matagal na tong issue dito nga sa kanilang area dahil doon sa katabi ng water station meron pang isang bahay. Ito yung una nating na-interview nitong Lunes na si Nanay Lina na merong tindahan na siya namang nagreklamo na itong likod nung kanilang bahay, hindi na nila mabuksan yung pinto. Ayun yung pinakita natin doon sa DPWH staff kanina kasi hindi na talaga sila safe sa oras na magkaroon ng isa na namang pagbaha o pagkakaroon ng habagat dahil nitong July, kung kailan nagkaroon ng habagat, nangamba sila doon sa naging damage nitong nasabing backhoe. So hopefully next week magkaroon ng mas magandang development itong ating report dahil so far naman maganda yung naging feedback nitong si Michael. Balik sa iyo, Pinky. At maraming salamat at nakita at na-report mo yan, Hana. At nalaman ng mga otoridad at napuntahan nila na dapat naman ay sila na talaga ang nangunguna sa pag-monitor niyan. Maraming salamat sa iyo, Hana T. Nag-uulat ng live mula po dyan sa San Pedro, Laguna. Hindi pa masabi ng COMELEC ang pananagutan ng umano'y mga politikong tumanggap ng donasyon mula sa mga contractor. Pero pagtitiyak ni Chairman George Garcia, iniimbestigahan na nila ang issue. Narito ang agenda report ni Josh Malimban. Ilang kontratista ngayon ang mahigpit na iniimbestigahan ng Commission on Elections matapos pumutok ang kontrobersya na ang ilan palang government contractors donor ng ilang politiko. Ang mga kontratistang ito napag-alaman ng COMELEC na nag-donate ng pera sa nasa 3 o 4 na mga senatorial candidates noong 2022. Initially, may nakita sila na maaaring hindi po kandidato, hindi po mga nakaupo na senador. Ang sabi natin, mga contributors, donors na mga kumandidato sa national position. At sinabi natin 3 hanggang 4 na mga kandidato yan na maaaring nakabenepisyo o nabigyan ng contribution ng mga campaign donors na mga kontraktor. Matatanda ang una nang umamin si Senate President Cheese Escudero na tumanggap siya ng 30 million pesos worth of campaign donation kay Lawrence Lubiano. Si Lubiano ang may-ari ng Centerways Construction and Development Incorporated na may hawak ng majority of flood control projects sa probinsya ng Sorsogon, kilalang baluarte ng mga Escudero.
Una nang nag-issue ng statement sa Lubiano at sinabing nagbigay sila ng donasyon kay Escudero dahil sa mahusay na track record nito sa public service. Pero ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kung pagbabasehan ng Omnibus Election Code Section 95, donors daw ang may malinaw na paglabag sa batas. Ang liability ng politikong tumanggap, hindi pa raw agad madedetermine ng komisyon at kailangan pang sumailalim sa masusing investigasyon. Yung provision ng Section 95, letter C ng Omnibus Election Code ay patungkol sa prohibited contribution. Ibig sabihin, ang pinagbabawal doon at ang pwedeng maparusahan ay yung mismong nagbigay na kontraktor na nangungontrata sa pamahalaan. Kung mismong yung binigyan na tumatakbo ay liable, hindi pa po namin yan nadidiscuss at wala pa po kami sa puntong yan. Hindi pa tinukoy ni Chairman Garcia kung sino ang mga kontraktor na nakitaan umano ng link sa ilang 2022 senatorial candidates. Paglilinaw niya, kailangan pang makitaan ng solid evidence kung talagang naimpluwensyahan ng isang donor ang mandato ng isang elected public official. Halimbawa na lang ay kung biglang dumami ang mga kontratang hawak nito matapos mahalal ang isang politiko. Dagdag pa ni Chairman Garcia, hindi limited ang kanilang investigasyon sa mga nanalo. Basta raw ay kumandidato, sakop ng kanilang jurisdiction at ng Omnibus Election Code. Ang mapatutunayang lumabag dito, maaaring maharap sa election offense o 1 hanggang 6 na taong pagkakakulong. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Bad news sa mga motorista. May namumurong oil price hike sa susunod na linggo. Base sa 4-day trading, posibleng tumaas ng 50 centavos kada litro ang presyo ng gasoline, 40 centavos naman sa diesel at 10 centavos sa kerosene. Ayon sa Energy Department, dahil ito sa pagbaba ng oil stock sa Estados Unidos at sa nagpapatuloy na sigalot sa pagitan ng Iran at Israel. Patuloy ang paalala ng health official sa publiko na sundin ang 4S strategy kontra dengue. Kasunod yan ng paglobo ng bilang ng mga kaso sa Quezon City. Ang detalye sa agenda report ni Just Ignacio ng Abante. Pumalo na sa 6,981 ang kaso ng dengue sa Quezon City mula nitong January hanggang August 20. Ayon ito kay Dr. Biboy Molano na siyang Quezon City Medical Coordinator for Health Education and Promotions. From the same reporting period last year to this year, halos 153% yung cases na increase natin na nakita. Sabi ni Dr. Molano, mahigit 56% sa mga apektado rito ay mga batang may edad 5 hanggang 12 taong gulang. Sa nasabing bilang 23 ang nasawi, halos kalahati nito ay mga bata. First of all, kailangan natin maintindihan na kapag bata pa kasi, around these ages, medyo hindi pa fully develop yung immune system natin. So mas lower yung immunity nila towards certain infections compared sa ating mga matatanda and compared sa mga ibang nasa adults na. Sila yung mas pinaka-active during the school age period kasi pag pumapasok sila sa school, potentially exposed sila to breeding sites, di ba? And sila yung laging naglalaro sa labas. Muli namang nagpaalala si Molano sa publiko kung paano maiiwasan ang nakakamatay na sakit na mula sa kagat ng lamok. Ang lagi naman natin sinasabi sa mga tao, ang health education materials natin would focus on the 4S strategy kontra dengue. Ano yung 4S na yun? Number 1 po is search and destroy. Seek self-protection measures. Seek early consultation. Ang dengue po hindi lahat ina-admit. Tumunod lang siya sa payo ng mga doktor. Support fogging and spraying. Na pumayag din yung sa pocket community na yun na sige po, mag-spray po kayo. Para sa agenda, Just Ignacio Abante. Kinwestiyon ng ilang grupo ang desisyon ng COMELEC na suspindihin muna ang printing of ballots sa nakatakdasa ng BARM parliamentary elections ngayong taon. Anila, wala anumang uri ng legislation ang maaaring makapigil sa eleksyon. Ang agenda report hatid ni Liza Bonso. Protect the vote. Resume preparations and announce the 73-seat election now. Ito ang panawagan ngayon ng iba't ibang civil society organizations sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa pangunguna ng One Bangsamoro Movement. Kasunod yan ng pagsuspinde ng Commission on Elections sa printing of ballots para sana sa first at historic BARM parliamentary elections ng bansa na itinakda sa October 13 ngayong taon.
Nakaschedule na magsimula ang ballot printing noong August 21 sa National Printing Office. Ngunit hindi ito naituloy matapos pumasa sa third and final reading ang Bangsamoro Transition Authority Bill 351. Inaamyendahan ng bill na ito ang Bangsamoro Autonomy Act 58. Minarapat po ng aming committee, ng aming project management office na ipagpatuloy yung pag-aaral ng panukalang batas na na-inform kami, maaaring sa Martes ay malagdaan. Giit ng grupo, unreasonable na maging basihan ito ng suspension. Anila, hindi pa naman naisa sa batas ang bill at kung hihintayin pa ito, matagal na mapupurnada ang eleksyon na noon pa man nila ipinaglaban. Isiniwalat din nila na hindi bababa sa 2.5 million pesos ang nailabas ng public funds para sa election. At kung hindi babawiin ng COMELEC ang kanilang desisyon, back to zero ang BARM sa proseso ng halalan. Sabi ng grupo, malinaw ang probisyon ng Republic Act 12123 na nagtatakda sa BARM election sa susunod na buwan. Binigyang diin nila na walang anumang legislation ang maaaring mag-override sa mandatong ito. Para sa agenda, Lyja Bonzo, Billionaire News Channel. Mahigit 5 milyon pa ang housing backlog sa bansa kaya umaapila na ng tulong sa private sector ang Department of Human Settlements and Urban Development. Sa panayam sa Business 360 ng Billionaire News Channel, inamin ni Senior Undersecretary Henry Yap na hindi nila kayang punuin lahat ng kulang, lalo na't lumiit pa ang kanilang budget allocation sa 2026. The whole housing sector actually requested 225 billion, but we're only being allocated 5.5 billion next year. Basically, the budget will dictate the amount of houses that we can actually construct. Luckily, with the recalibrated program of Secretary Ping, we were able to get commitments from the private sector to develop 251,000 units in the next 3 years. Malaking hamon man, target ng ahensya na makagawa ng 1.2 million na bahay bago matapos ang termino ni President Marcos sa 2028. Umarangkada na ang pilot run ng Love Bus program sa Cebu. Available ang libreng sakay tuwing peak hours, weekends at holidays. Ayon kay Transportation Secretary Vince Dizon, malaking tulong ang free ride lalo na sa minimum wage earners at mga estudyante. Unang inilunsad ang Love Bus sa Metro Manila noong 1970s at 80s. Ibinalik ito matapos ang direktiba ni PBBM at layong pag-aanin ang gastos ng mga commuter sa pamasahe. Endorsement ng content creators ng illegal online gambling pinalaga ng CICP. Susunod yan sa agenda. Traffic check ulit tayo ngayong Biyernes. Sa EDSA Mega Mall, maluwag ang daloy ng mga sasakyan sa southbound lane. Moderate to heavy naman sa northbound lane. Handang makipagpulong ang Creator and Influencer Council of the Philippines sa PAGCOR laban sa illegal online gambling sites. Sa harap ito ng pag-iendorso ng content creators at influencers sa illegal na sugal. Ang detalye sa exclusive agenda report ni Paulo Barcelon.
Mariing kinokondena ng CICP ang anumang paggamit ng creators at influencers para i-promote ang illegal na online gambling. Sa isang statement na unang ibinahagi ng grupo sa Bilyonaryo News Channel, sinabi ng CICP na hindi ito nakikipag-engage, nag-e-endorso o nakikibahagi sa anumang aktibidad na labag sa batas tulad ng illegal online gambling activities, operators, platforms o websites. Ang CICP ay binubuo ng nasa 150 miyembrong creators at agencies na nagmamanage ng content creators at influencers. At kabilang sa mga miyembro nito ang mga artistang gaya ni na Robby Domingo, mga sikat na content creator at host gaya ni Inka Magnaye at ang YouTuber na si Jaco De Leon. Ayon kay CICP President Jel Directo, kabilang sa mga strategy ng illegal online gambling sites ay ang pag-tap sa mga followers ng iba't ibang influencers para maenganyong mag-trial period sa gambling sites ang mga ito. Ang ilan sa mga kinukuhang influencer, mga gaming content creator para pag-isiping ordinaryong laro at hindi sugal ang kanilang ini-endorso. Sa kanila, the creators are talking about their experience, how easy it is, how fun it is. And then nandun din yung how easy to, yun nga, yung emphasis on how easy it is. Kaya nga, di ba, na-link siya sa mga e-wallet natin kasi sobrang dali na niya. Ilan sa mga nauna ng pinangalan ng gaming content creator na iniimbestigahan ng DICT Cybercrime Investigation and Coordination Center ay sina Hypebits, Tukomi, Bulldog, Bugoy Carino, Ava Mendez, Boss Lucio Teves at Kazumi. Sina Kazumi at Boss Lucio nauna na ring sinabi na agad silang hindi nagpa-renew matapos i-anunsyo ang crackdown sa mga online gambling site. Dagdag pa ng grupo, dapat umanong gawing prioridad ang kaligtasan at ang legal at ethical responsibilities na kaakibat ng kanilang pag-eendorso ng anumang produkto o serbisyo. Payo naman ng CICP sa mga creators, We recommend that creators carefully assess their partnerships, knowing that they could influence heavily on the community. And so yun yung recommendation namin right now, that creators would assess to ensure that they align with responsible advertising standards, comply with age restrictions, avoid content that would explicit vulnerable communities. Yung mga nakikita nga natin, mga jeepney drivers talaga, di ba? After nila kumuha ng 11 pesos, nilalaro din nila. Ayon pa sa council, suportado nila ang hakbang ng gobyerno na unti-unting bawasan ng mga advertisement na may kinalaman sa online gambling. Handa rin silang makipag-usap sa Philippine Amusement and Gaming Corporation para naman sa mga kampanyang may kinalaman sa responsible gambling upang maiparating sa mas maraming netizens ang masamang epekto ng sobrang pagsusugal sa lipunan. Para sa Agenda, Paulo Barcelon, Bilyonaryo News Channel. May ilang personalidad na umeepal sa PNP. Sinabi yan mismo ni PNP Chief Police General Nicolas Torre sa gitna ng hinaharap na kontrobersya ng police force. Kaugnay ito sa umano'y turf war sa pagitan ni Torre at Napolcom na pinamumunuan ni Interior Secretary John Vic Remulla. Unang nilabas sa Bilyonaryo News Channel ang issue ng pagharang ng Napolcom sa balasahan na ipinatupad ni Torre sa kanilang hanay. Ayon sa police chief, nagdudulot ito ng negatibong epekto sa PNP. Pero handa umano ang top cop na makipag-usap sa mga hindi niya pinangalanang tanggapan o individual. Sa paniwalang iisa sila ng layunin para sa hanay. Wala pang tugon si Secretary Remulla hinggil sa issue. Nanganganib ang lokal na industriya ng semento dahil sa murang imports mula Vietnam. Kaya ang panawagan ng mga negosyante magkaroon ng permanent safeguard tariff. Ang detalye sa Agenda Report ni Sujin Kim. Vietnam is dumping all of their cement into the Philippines. You have to understand there is oversupply of cement in Vietnam because in the last few years they have been heavily industrialized. Ayon sa Cement Manufacturers Association, 50 million tons ang napoproduce na semento sa bansa kahit 35 million lang ang pangangailangan. Kaya tanong ng industriya, bakit pa nag-i-import? We can produce all of the demand that the Philippines need. At least 30% na mas mababa ang Vietnam imports dahil maraming subsidies ang binibigay sa kanilang bansa.
Are you aware that the power rate in Vietnam is only 2 pesos per kilowatt? Whereas the power rate in the Philippines for the manufacturer is above 9 and reach 9.5. Also, income tax holiday that is given to these manufacturers, we cannot expect to be given this right now. Dagdag ng mga negosyante, kung ang 1 trillion peso budget para sa flood control sa nakaraang 3 taon ay ginawa na lang subsidy sa kuryente, mas malaki pa ang naitulong sa lokal na industriya. Ang hiling ng mga cement producers, patawan ng tariffs ang Vietnam. If you look at our neighbor, Taiwan, they have instated a 23.5% tariff on Vietnam cement to protect their local industry. So we can use this as a framework. Diba? If our neighbor Taiwan is already doing it, maybe we should also protect. Sa ngayon, may 200-day provisional safeguard duty habang naghihintay ng ruling mula sa Tariff Commission na gawin itong permanente. Umaasa ang mga negosyante sa positibong ruling at umaasa rin sila na ang mga kontrata ng DPWH maging mandated na gumamit ng lokal na semento. Government should be the one now to procure from the local cement manufacturers. Do not leave this na to the contractors. Sumagot naman ngayong araw si Trade Secretary Cristina Roque. Giit niya, tuloy ang kanilang suporta sa sektor. Kabilang dito ang paglalagay ng cement manufacturing sa Strategic Investments Priority Plan kung saan may modernization programs kagaya ng rooftop solar projects para mapababa ang energy costs. Para sa agenda, Sujin Kim, Billionaire News Channel. Vice President Sara Duterte at Palace Press Officer Claire Castro may bagong sagutan. Susunod yan sa agenda. At traffic check ulit tayo sa EDSA Boni MRT Station. Moderate to heavy ang daloy ng mga sasakyan sa northbound lane. Tuloy ang bangayan sa usaping complete failure umano si VP Sara bilang dating DepEd Secretary. Ang Malacanang may resibo umano para patunayan ito. Narito ang agenda report ni Ivy Reyes. Magaling gumawa ng kwento. Ito raw ang problema kay Vice President Sara Duterte ayon kay Palace Press Officer Yusek Claire Castro sa kanyang personal vlog. Hindi raw kasi matanggap nito na palpak siya bilang dating kalihim ng Department of Education, kaya ngayon nililihis nito ang usapan sa Pangulo. Ang pinag-uusapan dito, kung complete failure ka ba sa pagiging DepEd Secretary. So nung di niya masagot, gawa ng kwento para siraan naman ng Pangulo. Diba? So sino ba namumulitika dito? Nagpakita rin si Castro ng mga balitang nagpapatunay na ligwak sa performance ang bise. Sa isa sa mga balitang ito, inamin ni VP Duterte na hindi niya na-review ang K-12 curriculum dahil hindi naman siya guro. Ilang taon ka ba dun? Ilang taon siya sa DepEd bilang namumuno? Ba't di mo nagawa yung mga gusto mong gawin? Bakit inuna mo ubusin yung confidential funds kaysa trabahuhin yung pagiging DepEd Secretary mo? Kung wala naman palang alam sa edukasyon ng bise, bakit daw tinanggap niya ang posisyong ito? Samantala, tila binalik ni Castro ang tanong sa bise patungkol sa amoy alak statement nito. Nang mag-resign daw kasi si VP Duterte sa gabinete, amoy whiskey anya ang Pangulo.
So, hindi ako ang failure. Siguro, ang failure is yung 10:30 pa lang ng umaga, amoy alak ka na. Wala raw itong katotohanan ayon kay Castro. Ang galing mo naman, bakit ano ka ba siya? Ano ba siya? Expert ba sa ganitong klase? Ang ghost beneficiaries, ghost food packages at vouchers sa ilalim ng pamumuno ng bisa sa DepEd na ngayon iniimbestigahan ni Education Secretary Sonny Angara, hindi pa raw ba sapat na ebidensya na palpak ang bise. Para sa agenda, Ivy Reyes, Billionaire News Channel. Nakahanap naman ng kakampi si VP Sara laban sa mga bagong tirada ng Malacanang. Para kay dating presidential spokesperson Harry Roque, walang karapatan si Yusek Claire Castro para punahin ang trabaho ng bise. Narito ang agenda report ni Joan Manalo. Dinipensahan ni former presidential spokesperson Harry Roque si Vice President Sara Duterte sa gitna ng patutsada ng palasyo na complete failure raw siya as Education Secretary. Medyo mainit ang ulo natin ngayon dahil itong anti-Claire na ito, abay, talagang hindi ko alam saan nanggagaling ang mga hugot niya. Una-una, hindi ko alam kung sino nagsasalita. Kasi siya ay tagapagsalita ng Pangulo. So hindi ko alam kung si Pangulo nagsasalita dyan, kung si Marcos Jr. Tanong pa ni Roque, ano raw ang kwalifikasyon ni Palace Press Officer Claire Castro para husgahan ang naging performance ni VP Sara? Ang pagkakaalam ko, abogado nga siya, gaya ni Inday Sara Duterte, pero wala naman siyang specialized training sa bilang isang educator. Kung nanggaling daw sana sa isang dalubhasa sa larangan ng edukasyon ang naging puna, ay maiintindihan niya pa raw ito. Kaya para kay Roque, bokya. In other words, ad hominem. Walang basihan. Matatanda ang sinabi ni Castro na complete failure ang bise bilang kalihim ng DepEd dahil sa mga isyong kinasangkutan nito sa kanyang termino. Kabilang na nga rito ang milyon-milyong mga gadget na hindi na-distribute sa mga eskwelahan at ghost student recipients ng DepEd Senior High School Voucher Program. Para sa agenda, Joan Manalo, Billionaire News Channel. British actress Millie Bobby Brown and husband Jake Bon Jovi welcomes parenthood to a baby girl. In an IG post, ibinahagi ng 21-year-old actress ang exciting role na kanyang gagawin as a real-life parent to her adopted baby girl. Anya, she and her husband are beyond excited to embark on this beautiful journey of parenthood. Ikinasal si Millie last October with 23-year-old model Jake na anak naman ng famous musician na si Jon Bon Jovi. Inaresto sa Los Angeles si Grammy-winning rapper Lil Nas X. That's for allegedly charging at law enforcement officers. Ayon sa police, he was seen walking in his underwear along Studio City before the incident. Dinala sa ospital ang singer to be treated for a possible overdose. Lil Nas X is most famous for his hit song Old Town Road na nanalo ng 2 Grammy. China, pinalakas pa ang presensya sa West Philippine Sea. Susunod yan sa agenda. Isa pang traffic check ngayong Biyernes sa Commonwealth Diliman eastbound. Moderate ang daloy ng mga sasakyan. Not guilty. Yan ang hatol ng Sandigan Bayan
kay former Vice President Jejomar Binay. Anak nitong si former Makati Mayor Junjun Binay at iba pang kasama nila sa mga kasong malversation of public funds, graft at falsification of public documents. Kaugnayan na umano'y pag-award ng mga Binay ng 2.2 billion pesos worth of government contract ng Makati City Car Park Building sa Mana Architecture and Interior Design Company at Hillmarks Construction Corporation kahit walang proper bidding. Ayon sa Sandigan Bayan, bigo ang prosecution na patunayang guilty ang mga akusado beyond reasonable doubt. Pinalakas pa ng Beijing ang kanilang presensya sa West Philippine Sea kasunod ng salpukan ng dalawa nilang barko. Sa kabila nito, tuloy ang pagpapahusay ng Philippine Navy sa ating depensa. Yan ang agenda report ni Francis Polve. Siyam na Chinese maritime militia vessel, 5 Chinese Coast Guard at 11 rigid-hulled inflatable boat. Ilan lang yan sa mga namataan ng Armed Forces of the Philippines nang magsagawa ng maritime patrol sa West Philippine Sea bilang bahagi ng Alon 25 exercise. Meron ding iba pang asset ng China kagaya ng rotary aircraft at unmanned aerial vehicle o drone. Nakita rin ng AFP ang paglalatag ng lambat ng isa sa mga Chinese militia at pagsasanay ng isang barko ng CCG sa pag-water cannon. Kita sa video na ito ng AFP nitong August 20 ang pagharang ng 2 rubber boat ng tropang Pinoy sa isang bangka ng CCG para hindi makalapit sa BRP Sierra Madre sa Ayungin Shoal. Sa isa pang video, kita ang ilang Chinese vessel lula ng mga armadong sundalo. May 350 nautical miles mula sa Ayungin Shoal. Sabi ni National Maritime Council spokesperson Alexander Lopez, posibleng pagpapakita lang ito ng China ng lakas ng kanilang puwersa sa mga Chinese. Matapos mapahiya dahil sa August 11 incident kung saan nagbanggaan ang kanilang 2 barko sa may Scarborough Shoal. Kaya naman expected daw ang galaw ng China na dagdag na deployment ng kanilang mga military asset sa West Philippine Sea. We have never been intimidated. Ang kagandahan nito is ang bawat kasundaluhan natin, they are convinced of the legitimacy of our stand. Ang bawat isa ay kumbinsido na tayo ay nasa tama. Number 2, ang ating pinaglalaban ay para sa bayan at sa kinabukasan ng mga Pilipino, kababayan natin. Number 3, alam natin that we are backed up by international law. Una nang nilinaw ng sandatahang lakas ng Pilipinas na handa silang mag-deploy ng warship sa West Philippine Sea. Hindi para ma-escalate ang tensyon matapos ang pinakahuling pambubuli ng China, kundi para tumulong sa anumang posibleng mangyari sa laot. Mga tropa naman natin, mga veterano to eh. They have been through more dangerous situations. Lahat naman ito, veterano sa gulo ng ating bansa sa Mindanao. Diba? They have been fighting for flag and for country. So yung ganitong hindi siya matitinag sa ganito. Tayo naman, we do not speculate. But we have appropriate contingency measures in place. At the tactical, operational, and strategic level. Tuloy naman ang joint war games ng Pilipinas at mga kaalyadong bansa sa ginaganap na exercise Alon 25 kasama ang Australia at Canada sa may lubang island sa Mindoro, lumahok sa coordinated formation ng 3 warship, kabilang ang BRP Jose Rizal ng Philippine Navy, HIMARS Brisbane ng Australia Defence Force, at HMCS Ville de Quebec ng Canadian Armed Forces, na unang beses sumabak sa multilateral military drill. Nakibahagi naman ang FA-50 jet ng Philippine Air Force sa dissimilar air combat tactics and basic fighter maneuvers. Sumabak naman sa amphibious landing operations exercise ang tropang Pinoy at Australian Army. Magtatagal ang Alon 25 War Games hanggang sa August 29. Para sa agenda, Francis Polve, Bellionario News Channel. Sa sports, mainit ang naging simula ng NLEX at Blackwater sa pagbubukas ng 40th Kadayawan Invitational sa Davao. Narito ang report ni Zeus Valdez ng Abante.
Matagumpay na naipanalo ng NLEX Road Warriors at Blackwater Bossing ang kanilang unang laban sa 48th Kadayawan Invitational Basketball Tournament sa University of Southeastern Philippines sa Davao. Sa unang laro, pinangunahan ni Cedric Bearfield ang Blackwater sa bisa ng fourth quarter explosion. Kumamada ng 3 sunod na 3 ang Philam Guard na nagpanatili ng kalamangan ng Bossing kontra Phoenix Fuel Masters. Natapos si Bearfield na may 28 points at 6 of 13 mula sa labas ng arko. Dahil dito, nakuha ng Blackwater ang 94-81 na panalo na siyang nagbukas din ng coaching debut ni Willie Wilson para sa Phoenix, ngunit nauwi sa talo. Samantala, nagpakita ng tibay ang NLEX Road Warriors matapos makabangon mula sa panibagong hamon ng Converge Fiber Xers. Umabot pa sa 19 points ang kanilang bentahe bago naitabla sa 88 all sa huling 2 minuto. And a steal by Stockton! Ngunit isang turnover ni Alex Stockton ang nagbukas ng pagkakataon para kay Richie Rogers na makapukol ng clutch 3. Nagtuloy-tuloy ito sa 7-0 run ng Road Warriors tungo sa 95-88 na panalo. Big time 3 for Richie Rogers! Pagamat nanguna si Robert Bolick sa NLEX sa pamamagitan ng 22 points, si Rogers ang nagselyo ng panalo sa kanyang 3 sa endgame. Magkakasagupa naman ang Road Warriors at Bossing ngayong araw sa pagpapatuloy ng week-long tournament bilang bahagi ng Kadayawan Festival. Para sa Agenda, Sus Valdez, Abante! For the first time, bibisita sa Pilipinas si American singer and rapper Doja Cat this December. Bahagi ang Manila sa mga Asian countries that Doja will visit for her Mavi World Tour. Now, aside from Manila, si Doja will also make a stop to Singapore, Seoul, Tokyo, and Taiwan. Doja began her career in 2012 at mas nakilala with her songs such as Kiss Me More, Agora Hills, and Woman. This September 1, magsisimula dito sa Manila ang pre-sale para sa Mavi World Tour Concert. Confused ka na ba with the sudden emergence of new words on social media like skibbity, tradwife, broligarchy, and delulu? Well, wag ka na malito dahil bahagi ito ng more than 6,000 new words na pasok sa Cambridge Dictionary bilang mga bagong salita na magiging bahagi na ng ating everyday vocabulary. According to Cambridge, malaking bahagi ng pagsulpot at pag-evolve ng mga bagong salita ang influence ng social media at mga influencers na usually ngayon ay mga Gen Z and Gen Alpha. At maraming personalities na rin ang gumagamit ng mga bagong terms na ito, gaya na lang ni Kim Kardashian at Olivia Rodrigo. I think I'm in like a healthy, happy, delusional era. The Delulu era. Delulu. A little bit. And that's it from my end. Back to you, Pinky and Willard. Alright, thank you so much, Monique. Dapat may Gen Z word na rin sa mga nagnanakaw sa flood control projects. Ano? Isipan mo nga. Naisip ko lang gangster. Gina-gangster tayo ng mga luma na pala. Mga gangster kayo. Mga millennial Gen X term na pala yun. Gina-gangster tayo ng mga to. Grabe yung yung report ni Hana kanina. Meron ho kaming bagong website. Kung gusto niyo po, sumbong kay Hana. Pwede. Pwede rin sumbong kay Joash. Oo nga. Sumbong kay sino pa sa atin? Andrea. Ayan. At least kahit papano nakakatulong sina Hana, sina Joash, di ba? Mas mabilis pa nga sila no? Oo. May hotline kaya sila? Dapat magkaroon na sila ng hotline. May crawl sa baba. Oo, tama. Well, it's a weekend. Yeah, may una nang nag-long weekend sa atin. Ay, oo nga, iniwan na naman tayo. Corina, ha? Where na you? Here na us. Nasa Hong Kong po si Corina ngayon. Oy. Nasagot na yung tanong kung kailan siya aalis ulit. Pinks, yung tanong mo. Oo nga, Dahil ang tanong nung natin. Nung huling umalis siya, sabi ko, kailan ka ulit aalis? O, di ba? Ayan, sinagot tayo. Sinagot na ako. Nag-long weekend Hindi agad. nagtagal at aalis ako ulit, sabi niya. Alam niyo, gusto po namin yun. Hindi naman gusto. Nakakatuwa lang kasi pag umuwi siya, palagi may pasalubong. Yun. Hong Kong ang punta niya kanina So, ano pasalubong ang... Ay, yan ang hindi ko alam. Ano ba? Ang tagal ko nang di nakakapunta doon. Ay,
Ano ba masarap doon? Mahal na pero masarap pa rin dim sum. Dim sum, authentic, orig. So happy weekend po Happy sa inyong weekend, lahat. happy long weekend. At yan ang ating agenda ngayong gabi. Ako po, si Willard Check. At ako naman si Pinky Webb. Sa bawat issue, may anggulo. At ang balita, may agenda.